Po natin muli ang whole chapter beginning verse 1 up to verse 17 sa litang pagbasa. Ako po sa verse 1, kayo po sa verse 2, sabay-sabay po tayo sa verse 17. Ang mensahe po this afternoon ay kukunin po natin dito sa Bible, and then at the same time ay nandun po sa lyrics ng kanta kanina ng choir. So, 2 Timothy chapter 3, ikaroon po tayo ng salitang pagbasa. Verse 1, These know also that in the last days perilous times shall come to kayo. For men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy. Without natural affections, truce breakers, false accusers, incontinent, fierce despisers of those that are good for. Traitors, hiding, high-minded, lovers of pleasures more than lovers of God. Having a form of godliness, but denying the power thereof, from such turn away. Verse 6. For of this sort are the rich, great, and the houses, unlaid, captive, silly women, the youngest things, led away with diverse lusts. Ever learning and never able to come to the knowledge of the truth. Verse 8. Now was Janus and numbers with sin boasters, so do this also resist the truth, men of broad minds reprobate concerning the faith. But they shall proceed no farther, for their folly shall be manifest unto all men, as theirs also was then. But thou must fully know my doctrine, manner of life, purpose, faith, long-suffering, charity, patience. Persecutions, afflictions, which came unto me at Antioch, at Iconium, at Lystra, what persecution I endured, but out of them all the Lord delivered me. Verse 12. Yet and all that will gather in Christ Jesus shall suffer persecution. But evil men and seducers shall wax worse and worse, deceiving and being deceived. 14. But the meaning of the things shall explain and explain assured of, knowing of whom I learned to be. And that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. 16. All scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Verse 17, altogether ready read. That the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Tayo po ay mo kung tayo po manalangin. Ama namin Diyos, salamat po sa hapon ito na muli kami po ay makapanambahan sa iyo. At sana sa aming buhay patuloy namin pahalagahan ng pagsamba ang iyong gawain. Muli, patawad kami sa aming pagkukulang, mga kasalanan na nagagawa laban sa iyo. Banal Espiritu, kayo po siya mangusap sa puso ng bawat isa. Itago niyo po ako, Ama, sa inyong likuran. At dalangin ko po, Ama, na ang bawat salita na manggagaling po sa Bible, sa inyong banal na salita, ito po ay tumimo sa puso isipan ng bawat isa at maging pagpapala, maging hamon, at tulungan mo po kami na ito po yung amin po may apply sa aming pong buhay, may bahagi sa aming pong kapwa. Salamat sa mga kapatiran na umaatin po na maghapon. Pagpalain mo po ang kanila pong buhay. Ito pong aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Pwede na po nga po. So, verse 1, These know also that in the last days. So ito po ang magiging title ng mensahe po ngayong hapon, We are in the last days. Ganun pa man, nais ng Diyos na magkaroon po ng church. Sabi nga ng awitin kanina, let there be the church. So ang church, it is not the building. The church, it is a group of believers, scripturally baptized, and then organized to carry or to perform the Great Commissions or the New Testament functions. That is the church. So, group of believers. Grupo po ng mananampalataya. So, hindi po ito po yung building. Na ang nais po ng Diyos, although we are in the last days, na tayo pinasa mga huling panahon na, kasi ang huling panahon naman po, hindi po ito ngayon nagsimula. Ang huling panahon po dito sa Bible ay nung pa po nagsimula. Noong ang Panginoong Jesus ay nandito sa lupa. At ang sabi nga po dito sa Acts chapter 2 verse 17, tingnan niyo po yung pong Bible, sa Acts chapter 2 verse 17, kung ito po yung ating babasahin hanggang verse 20, ito din po yung nakasulat doon sa Joel chapter 2.
na mensahe ng Diyos kanina sa ating kaninang umaga. Verse 17, "And it shall come to pass in the last days." So yan po, na nung pa man po ay nagsimula na in last days, said God, "I will pour out of my spirit." So aking ibibigay, ibubuhos ang aking spirito. So paano magkakaroon, paano may bubuhos ang banal na spirito ng Diyos sa mga tao? So sa pamamagitan ng pagpapahayag ng salita ng Diyos, ipakilala si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, na magkaroon dapat ng church, grupo ng mananampalataya. So although we are in the last days, ito yung nais ng Diyos, let that be the church. So and then sabi po dito, "Will pour out of my spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy, and your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams." And then verse 20, jump na po tayo, "The sun shall be turned into darkness, and the moon into blood, before that great and notable day of the Lord come." So yan din po yung nandoon sa Joel chapter 2. So ito po yung nais ng Diyos, let there be the church. At makikita po natin dito, ano ba yung kailangan ng Diyos sa atin bilang tayo po ay church. So we are in the last days, mga kapatid, mga minamahal. At ang sabi nga po ng lyrics ng awitin kanina sa let there be the church. So sabi po doon, let the church rise up. Ito po yung una, first point, na dapat tayo po ay tumatayo bilang iglesia ng ating Panginoong Jesus. Na tayo, sabi po ng lyrics ng kanta kanina, let the church come together. So sabi po dito sa 2 Timothy chapter 3, verse 12 and 17, tinan niyo po. 2 Timothy chapter 3, verse 12. Verse 12. "Yet, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution." So kahit na tayo po ay lumanas ng mga pag-uusig, problema, dapat tayo po ay sama-samang tumatayo. Sama-samang naglilingkod sa Diyos. Na talagang we are in the last days, huwag po natin pabayaan ang ating paglilingkod. And then si Pablo, pinakita ni Pablo na talaga sila po ay lumanas ng pag-uusig. Ganun pa man, si Pablo ay hindi nawala sa gawain. Si Pablo po ay nagpatuloy. Verse 17, tingnan niyo po. "That the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works." So, nais ng Diyos, let the church rise up. Let the church come together. Bilang church, bilang tayo may grupo na mananampalataya. Ang nais ng Diyos sa atin, sabi po ng verse 10, "But thou hast fully known my doctrine, manner of life, purpose, faith, long-suffering, charity, patience." So sabi ng awitin kanina sa Let There Be the Church, na tayo po dapat ay magkaroong pag-ibig. Nagkakaisa, come together. Mahirap naman pagsama-samahin kung walang pagkakaisa. Or nagkasama-sama nga, pero sabi ni Brother Luis kanina, plastic. Ganun ba? So, dapat totoo tayo, hindi tayo plastic. At talaga maghari sa atin yung pag-ibig na katulad na sinasabi po dito ni Pablo sa verse 10 ng 2 Timothy chapter 3 verse 10. "But thou hast fully known my doctrine, manner of life." Nalalaman ninyo kung anong buhay meron ako, ang aking layunin, purpose, pananampalataya, pagtitiis, pag-ibig, at pasensya, patience. So bilang church, dapat talaga maghari sa atin yung pag-ibig. Bilang church ay dapat naghahari sa atin ang pagkakaisa. Na ito yung panahon na dapat tayo nagkakaisa at nagmamahalan, hindi nag-aaway-away. Let there be the church. We are in the last days. Napakaganda ng mensahe ng awitin kanina. At ito po yung ating pag-aaralan ngayon na ikukulit natin dito sa sinasabi po ng Bible. Maaaring may mga church nagkakagulo-gulo. Maaaring ang church walang pagkakaisa. Pero bilang tayo po ay church na tinatag ng Panginoon Jesus, at tayo tumanggap kay Kristo, nasa sa atin ang banal na Espiritu, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering,
gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. Ipabuhay po natin ang salita ng Diyos, yung mga karakter ng Diyos, ipabuhay natin. Kahit saan tayo naroon, kahit dumanas tayo ng pag-upusig, kahit tayo nasa uling araw na. Kahit tayo nasa uling araw na. So yun po ang nais ng Diyos. Let the church rise up, let the church come together. Pangalawa, ano po yung sabi ng awiting pa kanina? Let the church rejoice. So, rejoice saan? In praising and singing. Na tayo dapat nagagalak sa pagsamba, sa pagpupuri, sa pag-awit ng awiting mga Diyos. Ito yung nais ng Diyos na kahit tayo nasa uling araw na, dapat nandoon ang kagalakan mo na sumusunod sa kalooban ng Diyos, malapit na tayong humarap sa Kanya. Malapit na. Kaya talagang sana handa tayong lahat. Inawit mo yung hapon, there's a great day coming. Diba? Salamat, pinili ni Kuya Luis na ipaawit yun. There's a great day coming. Babalik na ang Panginoong Jesus, ikaw ba'y nagagalak sa kanyang pagbabalik? Ito yung dapat natin maging kagalakan. Kaya sabi po ng 2 Timothy chapter 1 verse 10, tinan po natin. 2 Timothy chapter 1 verse 17. Verse 10, sorry. 2 Timothy chapter 1 verse 10. Sabi po dito sa verse 10, but is now made manifest by the appearing of our Savior Jesus Christ, who had abolished death. So, sinira or inalis ng Diyos ang ating Panginoong Jesus ang kamatayan. Diba, nasa lyrics dito kanina, nasabi po doon sa lyrics kanina ay, for death has seen defeat. Kaya dapat may kagalakan tayo naglilingkod sa Diyos. Wala na tayong kamatayan, mayroon na tayong buhay na walang hanggan, at ang buhay na walang hanggan ay sa langit. Ibig sabihin, hindi tayo mapaparusahan doon sa impyerno. So yun po ang dapat natin ikagalak. At sabi tuloy po natin itong 2 Timothy chapter 1 verse 10, tinan niyo po, buksan na yung Bible, and had brought life, at nagdala ng buhay, and immortality na walang hanggan, to light through the gospel sa pamamagitan ng Ebanghelyo ni Kristo. Philippians chapter 2 verse 16, tinan niyo po yung Bible sa Philippians chapter 2 verse 16. Holding forth the word of life, that I may rejoice in the day of Christ. I may rejoice in the day of Christ. So mga kapatid, let the church rejoice. Maraming problema sa mundo ito, pero let the church rejoice. Tayo po yun ang church. Tayo. Sana masaya ka nandito sa bahay-sambahan. Sana masaya tayo nandito nakikinig ng salita ng Diyos. Sana'y masaya tayong nagbibigay. Sana'y masaya tayo nag-aakin ng kaluluwa. Sana'y masaya tayo, nagagalak tayo, na maawit tayo ng mga awiting maka-Diyos. Nagagalak tayo na talagang tayo nagbibigay ng oras sa ating Panginoon. So ito ang dapat na maging kagalakan natin. Tingnan ninyo, yung mga nagpo-protesta, yung mga nagrarally. Ayun ako, rally ng rally. Pinakalaban na nasa posisyon. Tapos kapag nagka-problema, yung lalapit. Diba? So mga kapatid, mga minamahal, sila'y nagagalak doon sa tao. Sila'y nagagalak sa kanilang ginagawa. Pero ito yung ating higit na igagalak sa buhay natin bilang tayo yung mga Kristiyano. So let the church rejoice and praising, singing, na tayo magalak sa ating paglilingkod, sa ating pag-awit ng awiting mga Diyos. And then, Philippians chapter 4 verse 4. Ano po sabi ng Bible? Rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Kaya, kahit mahirap tayo, kahit wala tayong kayamanan, wala tayong saving sa bangko, wala tayong alahas, magalak po tayo. Kasi sabi ng Bible sa 1 Timothy chapter 6 verse 7, for we brought nothing into this world, and is certain that we can carry nothing out.
Dumating tayo sa mundong ito, wala tayong dala. Aalis din tayo ng walang dala. Kaya mas magaling pa yung mga nakatira sa kubo. Di ba? Mas magaling pa yung nakatira sa kubo. Kung lumindol man, hindi babagsak. Ay yung mga malalaking bahay, kapag lumindol, takot na baka bumagsak ang kanilang bahay. Kaya mas magaling pa yung mga nakatira sa kubo. Hindi na kailangan ng aircon. Diba? Maliit ang kuryenteng binabayaran. Kaya mga kapatid, let the church rejoice. So kung ikaw man ay nangungupahan, maliit man ang bahay mo, so hindi yan paraan o hindi yan dahilan para ikaw ay malungkot. So sana ang mga Kristiyano huwag tumulad sa mundong ito. Sana na kung ikaw man ay may boyfriend, ikaw man ay may girlfriend, huwag diyan sa mga public na lugar ay ipapakita ninyo ang inyong paghahalikan. So, mali po yun. So, yun po ay pangmundo. So, I pray kung kayo man ay magka-boyfriend, hindi ko na nga kayo pinagbabawalan, hindi ka. Pero sana ay talagang ilagay sa lugar. Ilagay sa tamang oras o panahon. So yun po, na huwag nating tularan ang mundo. Kasi, di ba sana kung kasal? At kung magsasama nga dapat magpakasal, huwag nating tularan ang mundo. Maaari, yan po yung palatandaan that we are in the last days. Nagsasama na hindi kasal at kahit na sa mga public places na sa publikong lugar ay ginagawa nila mga ganung bagay. Kanina kasama ko ni Jason napapasana all na lang ako Sana all mayroong ka holding hands. Sana all mayroong ka akbay. Diba? Tapos may nakita nga ako ba? So huwag nating tularan ang mundo. So yun po ang mundo. Kaya kung kayo po may boyfriend, so ang pagkahalikan, saka na, pagkasal na. Okay? So mga kapatid, mga minamahal, let the church rejoice. So tayo po ay mag-alak na tayo ay nasa ministry. Ang sabi ni Pablo sa 1 Timothy chapter 1 verse 12. 1 Timothy chapter 1 verse 12. Malungkot ka kung wala kang ministry. Ito dapat natin ikalungkot, di ba? So dapat kagalakan natin na tayo kapakipakinabang sa gawain ng Diyos. And I thank Christ Jesus our Lord who hath enabled me. For that He counted me faithful, putting me into the ministry. So mga kapatid, mga minamahal, malungkot tayo kung hindi tayo nagagamit sa ministry. Kasi ang purpose natin ay magamit sa ministry. Tayo ay chosen vessel. Tayo ay nilinis na sisidlan ng dugo ng ating Panginoong Hesus. So bakit tayo nilinis? Ang isang tasa kapag nilinis mo, ibig sabihin mayroon kang paggagamitan. Magkakape. Diba? So hindi mo naman gagamitin ng isang tasa pagkakampihan mo kung ito ay madumi. So mga kapatid, mga minamahal, we are chosen vessel na dapat ay tayong kagamit-gamit sa ministry. Malungkot tayo kung hindi tayo magamit-gamit. Anong purpose ng buhay natin? Diba? So ang purpose natin ay maglingkod sa Diyos, magamit sa ministry. So let the church rejoice. Pangatlo, ang sabi pa po ng lyrics ng kanta, let the church proclaim. So, sabi doon, let the church proclaim all the truth about their Savior. So, may ginagawa ba tayo? So, pangatlo, let the church reveal the truth. Ating ipahayag ang katotohanan patungkol sa ating Panginoong Hesus, na ang ating Panginoong Hesus ay tunay na Diyos. Meron na ba tayong pinagsabihan yan? Na si Kristo ay tunay na Diyos? Ipinakita mo na ba ang mga talata sa iyong kaibigan, sa iyong kaklase, yung mga talatang nagsasabi na ang Panginoong Hesus ay tunay na Diyos? O baka hindi mo may pakita sapagkat wala kang alam na talata sa Bible?
Nakakalungkot. Tumatagal tayong Kristiyano, pero wala tayong memorize na talata sa Bible. So 1 John chapter 5 verse 20. So yun po yung sinabi ng lyrics kanina eh. Let the church proclaim all the truth about their Savior. So let the church reveal the truth. So una, ipahayag natin na si Kristo ay tunay na Diyos. Sabi po ng 1 John chapter 5 verse 20, and we know that the Son of God is come and hath given us an understanding that we may know Him that is true, and we are in Him that is true, even in His Son Jesus Christ. This is the true God and eternal life. 1 Timothy chapter 3 verse 16. And without controversy, great is the mystery of godliness, that God was manifest in the flesh. So ang Diyos ay nahayag sa laman, ang Diyos ay nagkatawang tao. So mga kapatid, mga minamahal, yun ang sinabi ng awitin. At ito rin yung nais ng Diyos sa atin. We are in the last days. Maraming tao ang hindi naniniwalang si Kristo ay tunay na Diyos. Maraming mga denomination na nagsasabing si Kristo'y tao lang, Batman. Diba? So tingnan niyo po, yung pong Bible, sana sinusulat ninyo. 1 Timothy chapter 3 verse 16. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, pinatutuhanan ng Espiritu, seen of angels, nakita ng mga anghel, preach unto the Gentiles, ipinangaral sa mga hintil, believe on in the word, sinampalatayanan ng mundo, receive up into glory. So mga kapatid, mga minamahal, sana naunawaan yung awitin kanina. Lalo na, especially sa mga choir member. Diba? Choir pa naman tayo, ang sabi po ng awitin, let the church proclaim. And that church, tayo po yun. Hindi ang building. Group of believers, scripturally baptized, organized to carry or to perform the Great Commissions or the New Testament functions. This is our functions. That is our functions. To reveal the truth. Ipahayag ang katotohanan. Ipahayag. Ano ba ang mga katotohanan na dapat malaman ng mundo? Si Kristo ang Panginoong tagapagligtas. Hindi gawa, hindi religion. Na si Kristo ang daan. Jesus said unto them, unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. At sinabi pa nga po ng awitin kanina na si Kristo, for He bled and died. Diba? Siya ay nagbubo ng kanyang dugo at namatay para sa ating lahat. So yun po yung mga katotohanan na dapat natin ipahayag. Ang sabi po ng 1 Corinthians chapter 15, tinan po natin ang ating pong Bible. Sa 1 Corinthians chapter 15, verse 1 to 3. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel. What is the gospel? Sa Tagalog, ebanghelyo. Ano ang ebanghelyo? Baka hindi pa alam ng iba, ano yung ebanghelyo? Ito yung kamatayan, pagkalibing, at muling pagkabuhay. So that is the gospel, which I preach unto you, which also ye have received, and were in His Son, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. Verse 3, for I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins, kung paano si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan according to the Scriptures. 4, and that He was buried, na siya'y inilibing, and that He rose again the third day. Ito ay nandoon sa lyrics ng inawit ng choir kanina. That is the gospel. Gospel sa Tagalog, ebanghelyo.
kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. So ipahayag po natin ng mga katotohanan ito. Kaya I pray, mga choir member, lahat po tayo, this is our functions, this is our duty to reveal the truth. We are in the last days. Nasa mga huling araw na po tayo. So yun po mga kapatid, mga minamahal, na ang kaligtasan ay hindi nawawala. Ang kaligtasan ay hindi nawawala. Ang baptism ay hindi nakakapagbugas ng kasalanan. Ang baptism ay hindi nakakapagligtas. Ang pinabautismuhan ay nanampalataya, tumanggap kay Kristo, yung naligtas. That's the truth. Yan ang mga katotohanan na sinasabi ng salita ng Diyos. Verse 13, tingnan niyo po ang 2 Timothy chapter 3, verse 13. Ano sabi po ng Bible? But evil men and seducers shall wax worse and worse, deceiving and being deceived. So, we are in the last days. Marami na talaga mga manduloko, mandaraya, at talaga madami ang nadadaya. So, this is our functions to reveal the truth. Hahayaan pa natin ang ating mga mahal sa buhay mapahamak sa impyerno? Hahayaan ba natin ang ating mga mahal sa buhay ay madaya, maloko? Kahapon, ang sipag ng mga wrong denomination, maaga pa lang nagha-house to house na. Maaga pa lang talagang bihis na. Maaga pa lamang talaga sila nagtitipon-tipon na. At mga matok, ituturo ang maling doktrina. So napakarami, 4,200 false religion meron sa mundong ito. So mga kapatid, mga minamahal, we are in the last days. We need to reveal the truth. Madaming manloloko na nun. Marami. Hindi madali sa impyerno. Tingnan po natin ang ating pong Bible. Ano pa mayroon sa impyerno? Matthew 25. Tapos, Kristyano tayo, pabanjing-banjing lang. Kristyano tayo, wala tayong ginagawa. Diba? So, sabi po sa Matthew chapter 25, verse 41 and 46, ang impyerno, mga kapatid, mga minamahal, ito po ay everlasting punishment. Verse 46, and this shall go away into everlasting punishment, but the righteous into life eternal. So, yun po ang impyerno. Wala nang second chance. At hindi pwede rin doon ang time out. At hindi rin pwede doon yung mga dalaw-dalaw. At hindi rin doon pwede ang mga palakasan, VIP. Wala. Kung dito sa lupa, kapag nakulong ang isang taong mayaman, ay talagang nakakaranas pa siya ng treatment na siya VIP. Very important person. Nakakulong na nga, naka-aircon pa. Diba? Nakakulong na nga, ang ganda pa ng higaan. So, yun dito sa lupa. Pero sa impyerno, ay talagang ito po ay everlasting punishment. Sapagkat sa impyerno, sabi ng verse 41, then shall he say also unto them on the left hand, depart from me, ye cursed, into everlasting fire. Nasa impyerno ay mayroon pong apoy na hindi namamatay. Tapos sila ay, kaya sana sa buhay natin, masigit natin ipangampanya ang Diyos, ang Panginoong Hesus. So siya yung ating dapat na pinangangampanya bilang tayo mga Kristiyano. So hindi ko naman sinabing huwag na kayong pumili ng inyong iboboto. Hindi ko sinabing huwag na kayong bumoto. Di ba? So boboto tayo kasi yun yung ating pribileyo. Boboto tayo, yun ang ating karapatan. At bilang Kristiyano, we should be law-abiding citizen.
Kaya nga po dahil ako'y pastor, nagparehistro ako. No, kung hindi ako naging pastor, hindi ako magpaparehistro. Kaya yung mga taga sa amin, sinasabi, wala kaming pakinahatong sa iyo eh. Hindi rehistrado eh, kolorum. So mga kapatid, mga minamahal, let the church reveal the truth. Tayo ang church. Tayo po yun. Group of believers. Then, next, ano pa yung sabi ng kanta? Let the church stand strong. Yun ang sinabi sa awitin kanina, let there be the church. So, ibig sabihin, let the church remain rooted. Dapat ang mga church tayo, we are in the last days, ay talagang manatili sa gawain. Na tayo ay inuugatan na. Nag-uugat, remain rooted. Ang sabi po ng 2 Timothy chapter 3 verse 14, but continue thou in the things which thou hast learned. So, dapat tayo ay nagpapatuloy, lumalalim, nag-uugat. So, paano tayo titibay? Ay hanggang ngayon nga, wala pang memorize na talata sa Bible. Paano tayo titibay? Lulubog lilitaw tayo sa bahay-sambahan. Paano tayo titibay? Ay half day lamang tayo. Diba? Salamat, merong umaattend ng maghapon. So mga kapatid, ito yung nais ng Diyos sa mga huling araw ng kanyang iglesia, ang kanyang mga anak, yung church na itinatag niya ay nananatiling rooted, matibay. Diba? So yung po, but continue thou in the things that thou hast learned of me. So tayo ay magpatuloy. So mga kapatid, are you rooted? Maaaring ngayon sinasabi ng iba, rooted na sila. Yun, si root. Si root na, hindi surot. Sabi ko, si root, hindi surot. So mga kapatid, sana'y talagang patuloy nating aralin ang salita ng Diyos. Paano katitibay, pinapabayaan mo yung prayer life? Paano tayo titibay kung pababayaan natin ang ating Bible reading sa gabi? Bible reading sa umaga? Kung hindi naman tayo nagbabasa ng salita ng Diyos. Paano tayo titibay kung hindi naman tayo sumusunod sa salita ng Diyos? So ito yung nais ng Diyos sa atin. Let the church stand strong. Kanina, nag-lipsing na lang ako dito eh. Napipilipit yung tila ko. Ano dyan, Mark? Napipilipit eh. Pag nawala, sasabay na lamang ito sa next words. Mahirap naman na titigil na. So yun po mga kapatid yung lyrics ng awitin. At sinasabi din po dito sa Bible, sa salita ng Diyos. Kaya kapag inaral mo yung lyrics ng ating mga inaawit dito, nagkakaisa dito sa salita ng Diyos. Hindi kumokontra. Pero kapag awitin mo yung mga awiting pangmundo, kontra po yun sa salita ng Diyos. Kaya alin ang ating aawitin? Yung awiting pangmundo na kumokontra sa salita ng Diyos, o yung awitin ng Diyos, awiting maka-Diyos. So yun po mga kapatid, let the church stand strong. And then the last, ano pa sabi ng awiting kanina? Let the church rely on God's promise. Let the church rely on God's promise. 2 Timothy chapter 3 verse 11. Si Pablo, nakita natin sa kanyang buhay, siya po ay umasa, nagtiwala sa pangako ng Diyos. Sa kabila ng mayroon siyang persecutions, afflictions, kapithatian, na dumating sa kanya, which came unto me, na kahit saan siya mapunta man siya ng Antioch, mapunta man siya ng Iconio, mapunta man siya ng Lystra, what persecutions I endured, na anong mga pag-uusig ang kanyang tiniis, but out of them all the Lord delivered me.
Sa lahat ng mga persecution na pinagdaanan ni Pablo, nandoon siya ay iniligtas ng ating Panginoong Jesus. Makikita natin na si Pablo ay nagtiwala sa pangako ng Diyos. Ano ba yung pangako ng Panginoong Jesus? Isa sa pangako ng Panginoong Jesus, sabi ng Hebrews 13 verse 5, "Let your conversations be without covetousness, and be content with such things as ye have. For he hath said, I will never leave thee, nor forsake thee." So kaya makikita natin si Pablo iningatan ng Panginoon. Kasi yun yung pangako, I will never leave thee. Matthew 28 verse 20, "Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world." So, panghawakan po natin ang mga pangako ng ating Diyos, ng ating Panginoong Jesus. Kaya, yan, eleksyon na naman. Pangako, pangako. Maghihintay na lang ba Yes, come on! ang puso ko nangangaral sa iyong mga pangako? So mga kapatid, mga minamahal, we are in the last days. Huwag tayong padalala sa mga pangako ng tao. Diba? Salamat kung tuparin. Salamat kung hindi man tuparin. Ang mahalaga sa ating we are in the last days, panghawakan natin pangako ng Diyos, pangako ng ating Panginoong Jesus. So, kaya sabi ng mga talata, it is better to trust in the Lord than to put confidence in man. It is better to trust in the Lord than to put confidence in princes. So, mga pangulo. So, yung mga pangulo na tinutukoy doon, so yung mga leader. Leader, hindi lamang yung presidente. So, napakaraming leader sa bansang ito. Nandyan ang governor, nandyan ang mayor, nandyan ang congressman. So, sila yung mga leader, mga senator, vice president, yan ang mga leader. So, sa trabaho, may mga leader. Sa church, may mga leader. Pero, panghawakan natin, pagtiwalaan natin, pangako ng ating Panginoong Jesus. God is faithful. Faithful is He who also will do it. So, 1 Thessalonians chapter 5, tingnan po natin. 1 Thessalonians chapter 5, verse 21, kung hindi ako nagkakamali. 1 Thessalonians chapter 5, verse 21. Tama ba? Sorry. Verse 24. Faithful is He that calleth you, who also will do it. So, ang Panginoon ay tapat. Kahit nasan ka pa, kahit hindi tayo tapat. Amen? Kahit marami tayong pagkukulang, siya po ay nananatiling tapat. Kaya let the church rely on God's promises. We are in the last days. Maraming manloloko, maraming mandaraya. Magtiwala tayo sa mga pangako ng ating Diyos, ng ating Panginoong Jesus. So basahin lagi ang Bible, ang salita ng Diyos para hindi maloko. So maraming mga false religion, baka pamaya bigyan ka ng, kasi yung ibang religion, kapag ikaw ay mangangaral, pabahay ka. Kapag ikaw ay mangangaral, pakotse ka. Kapag ikaw ay mangangaral, napakalaki ng iyong support. So, doon sa ibang denominations, meron silang mga support na 40,000, 30,000, pabahay ka, padamit ka, pasasakyan ka, pang-aral ang iyong mga anak. Nakalipat na kaya. Joke lang. So, kailanman, hindi ako nilipat sapagkat
nasa katotohanan. Mahirap iwan ang katotohanan. Kaya mga kapatid, mga minamahal, maaari sila mag-o-offer sa iyo na malaking halaga. Kasi ganyan ang diablo, di ba? Nakita na natin sa Matthew chapter 28, nag-o-offer ng large amount of money para lamang ipangaral ang kasinungalingan. Kaya nga naman sa ibang denominations, sila po ay not living by faith. So, they are not living by faith. Paano pa sila mamumuhos pananampalataya? Kaya laki na ng support. Kaya dito, the just shall live by faith. Pasok. Diba? So mga kapatid, maaari mahirap ang buhay natin. Wala tayong hindi maramya. Kulang tayo sa material na bagay. So let the church rely on God's promises. Magtiwala tayo, panghawakan natin ang mga pangako ng Diyos. So sa pagtatapos po mga kapatid, mga minamahal, we are in the last days. So let there be the church. Let the church rise up. Let the church rejoice. Let the church reveal the truth. Let the church remain rooted. And let the church rely on God's promises. Then, basahin po natin muli, dito na po tayo magtapos sa 1 John chapter 2, verse 28. Ito po yung binasa natin kanina. 1 John chapter 2, verse 28. Dito na po tayo magtapos. Kanina umaga, ito po yung binasa natin. So, 1 John chapter 2, verse 28. And now, little children, abide in Him, that when He shall appear, we may have confidence and not be ashamed before Him at His coming. So mga kapatid, mga minamahal, tayo po ay manatili at ang sabi po ng verse 24, let that therefore abide in you, which ye have heard from the beginning. If that which ye have heard from the beginning shall remain in you, ye also shall continue in the Son and in the Father. And then verse 25, and this is the promise that He had promised us, even eternal life. So, panghawakan po natin ang pangako ng Panginoon at tayo po ay patuloy na sumunod sa Kanyang kalooban. Maaring mapanganib na yung panahon at talagang marami na ang hindi nagiging tapat. Marami na ang lumalayo, pero sana tayo po ay manatili sa gawain ng Diyos, manatiling sumusunod sa kalooban ng Diyos. So, yan po ang mundo, katunayan, katotohanan, that we are in the last days. To God be the glory, tayo po'y tumayo. Tayo po lahat ay umuko, pumikit, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sapagkat binigyan mo po kami ng kaligtasan, buhay na walang hanggan, katiyakan ng langit, tunay na napakabuti mo po sa amin. Hindi kami karapat-dapat sa kaligtasan, hindi kami karapat-dapat sa katiyakan ng langit sa buhay na walang hanggan. Ganun pa man, dahil sa iyong pagmamahal sa amin, nagawa mong sakripisyo, ang iyong bugtong na anak, walang iba kundi ang aming Panginoong Jesus. Patunay ng iyong pag-ibig sa amin. Salamat, hindi nagbabago ang iyong pag-ibig sa amin. Nawa, patuloy ka namin paglingkuran at pagtapatan. Kami po ay maglingkod ng buong puso at ng mayroon pong katapatan. Nawa po, Panginoon, ilusin mo po ang mga kapatirang nanlalamig na kanilang makita na iyong salita ay totoo. Na mga nakasulat dito ay nangyayari, natutupad. Na nagpapatunay na kami po ay nasa mga huling araw na. Nawa ito ay magtulak sa kanila upang buong puso kanilang paglingkuran. Pagpalain mo po, Ama, ang buhay ng bawat isa. Ito po ay aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen.